Napakalaking karangalan para sa aming lahat na Katanduanon na kami po ay nabihiyaan ng inyong presensya sa araw na ito. Amin pong ipinapahayag ang aming mainit na pagtanggap sa inyong pagpunta rito. Kasama ang ilang miyembro ng inyong kabinete. Una po kayong nagbisita dito sa Catanduanes, panahon ng eleksyon noong 2010. At ngayon po, ang unang pagkakataon naman na kayo ay napadpad dito bilang aming Pangulo. Kaya taus-puso po kami nagpapasalamat sa pangalawang pagkakataon dito. Dito sa Catanduanes, labis po ang aming kasiyahan dahil amin pong ramdam na ramdam ang magagandang programa at proyektong inyong ipinapatupad. Una po dyan, Mr. President, ay ang concreting projects sa mga pangunahing kalsada all over Catanduanes na nagbibigay ginhawa sa pagbiyahe ng ating mga kababayan. Napakalaking tulong po nito sa kabuhayan, lalong-lalo na sa aming ekonomiya. And with a fully paved circumferential road by 2015, bilang target ng pamahalang Aquino, we all expect na lalo pang uunlad ang Catanduanes. Ikalawa po, Mr. President, lubos ang aming pasasalamat sa inyo pong flagship program ng 4Ps. All 11 towns of Catanduanes with 15,000 plus families ay recipient ho ng 4Ps. Napaka-positibo po ng epekto nito, lalong-lalo na sa edukasyon at kalusugan ng napakaraming naghihikahos na Catanduanon. Ang 4Ps po ay tunay na nagbibigay ng malaking pag-asa para patuloy na mabawasan ang kahirapan dito po sa amin. Every month po, 20 million po ang pumapasok na pera dito. Sa loob ng isang taon, 240 million pesos. Laking tulong po sa local economy natin. And for a period of 5 years, that will amount to billion pesos. Hindi rin po hamak, Mr. President, ang biyayang natatanggap ng aming mga farmers through your community irrigation systems and other agricultural programs na nagpapaganda at nagpapadami ng ani at mga produkto ng aming mga magsasaka. Maswerte din po ang Catanduanes, Mr. President, dahil po sa Doppler radar station na ito, dito sa Buena Vista, Bato. With this modern radar, alam namin na nais po ninyong maging parating tama o accurate ang weather forecast ng Pag-asa para naman angkop din ang pagresponde sa mga problema sa panahon. And complemented with your National Greening Program, Mr. President, we are effectively addressing environmental problems and the issues of climate change and global warming. The importance of this radar station thus extends not just to local tourism, but also to concern and care for our ecosystem. Kaya po, regular na ang aming pagtatanim ng mga punong kahoy sa buong isla. Last year, we highlighted our tree planting with Project 11111 and Project 111111, wherein we were able to plant 34,000 and 119,922 respectively, or a record of 154,000 plus seedlings on those two occasions. Our continuous growing of trees enhances our mountains and watersheds, which are likewise huge energy sources for our people. Kaya lang po, Mr. President, ano ba? as an island province that is usually at the path of typhoons, and with most of our kababayans from 10 out of 11 towns living in coastal areas, ang lambing po namin, alam po ni Yusek Ramos. At pakiusap na din po, mahal na Presidente, tulungan niyo po kami as we need funds to build more seawalls, flood control projects, and similar disaster mitigation structures. Nasa akin po may sulat pa kung naman ng Presidente. At sa inyo pong pagpasinaya sa operasyon ng Sulong at Litoma Hydro Plants, idadagdag ko na din po ang aming apela na sana'y tuloy-tuloy na rin na ginagawa na din ng DOE ang inyong energization program dito sa aming probinsya. We truly and fully support Mr. President
sa lahat po ng inyong ginagawa para ating tahakin ang matuwid at progresibong lahat. We are very proud of you at mabuhay po kayo. Mahal natin po sila. Maraming salamat po. At this point, may I now call on DOST Secretary Mario Montero to introduce our guest of honor.